Welcome to Heart to Heart with Mama Colleen. Dear Mama Colleen, ako po si Joy, 26 years old. May asawa at meron na ring 3 anak. Noong bata pa lamang po ako, pakiramdam ko, wala po akong silbi sa mata ng mga magulang ko. Kumbaga lahat ng mali ko, yun lang yung nakikita nila. Pero yung mga tamang ginagawa ko, hindi nila nakikita. Madalas din akong nabubugbog ng papa ko kasi late na daw ako umuwi galing school. Mama Colleen, sumasali po kasi ako sa mga extracurriculum sa school. Pero hindi po yun naiintindihan ni Papa. Kasi wala naman daw ganoon sa panahon niya. Dean's list po ako nung nasa first year college ako. Siyempre, tuwang-tuwa po ako nung natawag po yung pangalan ko sa stage. Kaso po, wala po ang mga magulang ko. Best friend ko na lamang yung umakyat sa stage para ibigay at tanggapin yung certificate ko. Pagka-uwi ko, agad ko namang ipinakita ito sa mga magulang ko. Siyempre, tuwang-tuwa yung mama ko. Pero yung papa ko, hindi. Sabi pa niya, honor sa gala. Sobra po ako nalungkot noong mga araw na yon, Mama Colleen. Kaya sabi ko sa sarili ko na hindi na lang ako mag-aaral. Oh no! Magtatrabaho na lamang ako at mag-aasawa kasi kahit anong gawin ko, hindi naman nila nakikita yung mga tama na ginagawa ko. At yun na nga po, Mama Colleen, huminto po ako sa pag-aaral at nagtrabaho sa mga department store. Hanggang sa nakilala ko yung asawa ko na si Junjun. Lagi siyang namamasyal sa bahay namin kasi lagi siyang sabay ni Papa na umiinom ng alak. 10 years po ang gap naming dalawa. Noong mga araw na nagkakilala kami, 17 pa lang po ako noon. Siya naman po ay 27 na. Tuwing bad trip ako kay Papa, lagi po siya nagpapapansin sa akin. Binibilhan niya ako ng kung anong gusto kong kainin. Dinadalhan ako ng pasalubong. Actually, hindi ko naman po talaga siya type. Kasi matanda na siya para sa akin. Hanggang sa tinanong siya ni Papa kung kami nabadaho. Tapos ang sagot niya, oo, kahit hindi naman. Kaya ayun, sinampal ako ng kalakas-lakas ni Papa. Simula nung araw na yon, naglayas na ako. Tumira ako sa bahay ng best friend ni Papa na tinatawag kong Daddy Alan. Pinapauwi ako ni Papa pero ayoko talagang umuwi. Masama po talaga ang loob ko sa kanya. Hanggang sa isang araw, nagpakalasing-lasing ako. Tapos hinatid ako ng parents ni Junjun at ni Daddy Alan ko sa bahay namin. Tapos ayun, bigla na lang ako nagdesisyon na magpakasal na kami ni Junjun kasi gustong-gusto ko na talagang makalaya sa kamay ng papa ko. October 8, 2016, noong araw po ng kasal namin, Mama Colleen, iyak po ako ng iyak kasi na-realize ko na matatali na ako sa taong hindi ko naman talaga gusto. Oh no! Na-realize ko yung kabobohan ko nung araw na yon. Pero wala, natuloy ang aming kasal. Okay naman po si Junjun nung una, Mama Colleen.
Boto nga si Papa sa kanya kasi masipag daw. Kaso yung income niya, hindi niya binibigay sa akin. Naghihintay lang ako kung ano yung dala niyang ulam sa tuwing uuwi po siya. Hanggang sa nabuntis ako sa panganay ko. Pakiramdam ko, naging better person si Junjun. Binibigay niya sa akin yung pera niya. Okay naman po yung income niya, nabibili namin yung mga kailangan namin at nakakaipon pa kami ng pera. October 19, 2018. 2 years. After 2 years, namatay po ang papa ko. Oh no! Simula noon, nagbago na po si Junjun. Madalas na kami nag-aaway kasi parati na lang siyang umiinom at gumagala kasama po yung barkada hanggang sa madalas na niya akong sinasaktan. Hanggang sa ipinagbuntis na ipanganak ko naman po yung aking ikalawang anak. Panay pa rin ang kanyang inom, panay barkada. Ayaw niya pong makinig sa mga ina-advise ko sa kanya. Isang araw nakikipag-inuman siya sa barkada niya kasama yung papa niya. Tinawag ko po muna yung asawa ko para sana bantayan yung baby namin kasi maglalaba po ako. Malayo po kasi yung tubig sa amin. Kaso, sinabihan ako ng papa niya na wala daw akong respeto. Oh no! Dapat daw ay hayaan ko na lamang yung anak niya na uminom ng alak dahil obligasyon ko naman daw po na asikasuhin yung anak ko. Tapos na daw ang trabaho ng anak niya, dapat magpahinga na daw ito at hayaan ko nang uminom ng alak. Oh no! Sobrang sama po ng loob ko ng mga araw na yon, Mama Kulin, kasi pakiramdam ko, hindi nila naiintindihan yung sitwasyon ko. Hanggang sa isang araw, nawalan po ng trabaho yung asawa ko kasi absent po siya ng absent. Tapos lahat ng kailangan namin ay inaasa na lamang niya sa mga magulang niya. Ang akin lang naman, Mama Kulin, ultimo panggatas, pambigas, ano man yung kailangan namin, magulang niya ang nagpo-provide. One time po, sinabihan ko siya na magtrabaho na sa Dole, Philippines para mag-harvest ng pinya. Para kahit papaano ay magka-income siya kaysa umasa lang kami sa magulang niya. Kasi Mama Kulin, matatanda na po ang mga magulang niya. May mga kapatid pa na umaasa sa magulang niya. Nung nalaman po ng mama niya ang desisyon kong pagtrabahuhin yung anak nila, bigla pong nagalit yung mama niya. Wala daw makapipigil sa kanila kahit hindi magtrabaho yung anak nila kasi may allergy daw ito. Oh no! Baka daw magkakati yung skin ni Junjun. Ending, iyak po ako ng iyak. Hindi ko na po alam yung gagawin ko. Isang araw nag-usap-usap kami ng kapatid ko sa loob ng kwarto ng bahay namin. Hanggang sa mahinahanap po yung asawa ko na ID niya. Tapos ang sabi ko sa kanya na ako na lang yung maghahanap. Kasi hindi naman niya yun gagamitin kahit mamaya ko na lang hanapin. Tapos, bigla na lang po siyang nagalit. Bigla na lang po niya akong sinigawan. Hanggang sa sinaktan na niya naman ako. Mama Kulin, nakita po ito ng kapatid ko na babae. Kaya sinaway niya yung asawa ko at walang pagdadalawang isip na sinampal niya din ang kapatid ko. Oh no! Galit na galit po yung kapatid ko nung araw na yun. Pati ang asawa niya. Kaya nagdesisyon kaming ipabarangay si Junjun. Nagkita kami sa barangay ng asawa ko kasama niya ang mama niya. Sabi pa ng mama niya, okay lang daw nasaktan ako dahil lang daw sa bunganga ko. Kulang pa nga daw eh. Tapos pinagalitan niya pa yung kapatid ko kasi away mag-asawa daw dapat at hindi daw dapat siya nakikialam. Tapos sagot ng kapatid ko,
Alangan namang hayaan ko na lang na lagi niya sinasaktan ang kapatid ko. Tapos pinag-decide ako ano ba daw ang gusto ko. Tinanong kami ng barangay kung ano yung decision ko. Sabi ko, bibigyan ko pa siya ng chance na magbago. Kasi kahit papaano, tatay pa rin siya ng mga anak ko. Hanggang sa tumuntong na po sa 9 months yung anak ko. Madaling araw noon, biglang umiyak yung anak ko kasi masakit yung tiyan niya. Kinarga ko yung anak ko, pinatahan ko, inutusan ko yung asawa ko na pumunta sa kapitbahay namin para sana manghiram ng mansanilya. Kaya nga lamang po ang sagot niya sa akin, galit na galit siya. Kasi mag-iistorbo pa daw kami ng ibang tao. Ang sabi ko naman, gising pa naman sila oh. Nanonood pa nga ng movies. Sige na para tumahan tong anak natin. Tapos ayun, tumayo po siya, sinabihan akong walang kuwentang ina, sabay nakatanggap na naman ako ng sampal mula sa kanya. So nagulat ako. Napaisip, kung ako pa yung walang kuwentang ina? Tapos tinatanong ko siya kung bakit. Sabi niya, lumayas ka kung gusto mo. Maghanap ka ng iba, hindi ako natatakot kahit ipakulong mo ako. Oh no! Yun nga Mama Kuli, naglayas ako, dala yung eco bag na nilagyan ko ng mga damit ko. Pumunta ako sa Davao, sa bahay ng pinsan ko. Nagtrabaho ako doon, tagaluto, tagalaba, tagabantay ng anak niya, at sinasahuran nga po ako ng 4,000 piso. Habang nasa Davao ako, binabalitaan ako ng kapatid ko na yung asawa ko daw, pinapabayaan lang yung mga anak ko. At panay inom lang daw yung asawa ko. Iniiwan niya sa bahay yung anak ko samantalang siya, nandun sa mga barkada niya, nakikipag-inuman. Hindi ko naman maipabantay sa mama ko dahil may trabaho rin po ang nanay ko. Hanggang sa isang araw, nagpresenta na magbantay yung family friend namin na si Jay. Tinanong ko kung kaya niya kasi nagtatrabaho pa siya tuwing gabi. Baka di niya mabantayan yung anak ko pagka nag-inumagahan kasi puyat siya sa trabaho kapag kagabi. Pero sabi ni Jay, kaya niya para daw matulungan niya lang daw ako. At inalagaan niya talaga yung anak ko. Pinapakain, pinapatulog. Hanggang sa lagi na lang kaming nagtatawagan. Kinakamusta ko yung mga anak ko. At Mama Colleen, unti-unti na pong nahuhulog ang loob ko kay Jay. Sabi ko nga buti pa siya. Kahit hindi niya anak, inaalagaan niya ng maayos yung anak ko. Samantalang yung asawa ko, ayun, nagpapasarap sa buhay. Hanggang sa nanligaw din sa akin si Jay. Pero hindi ko pa siya sinagot kasi hindi pa ako handa. Hanggang isang araw, tumawag yung asawa ko. Sabi ko, hindi na ako babalik sa kanya. Maghihiwalay na lang kami, baka sakaling magbago siya at sumaya kami. Tapos sabi niya, magbabago na naman daw siya. Pero sa totoo lang, hindi naman na ako naniniwala. Hanggang sa nagtatlong buwan na po ako sa pinsan ko, Mama Colleen, nag-decide yung tito ko na umuwi sa kanila. Tapos tinanong niya ako kung sasama ako. Baka gusto ko daw munang makita yung mga anak ko. Sabi ko, sige po. Kaya ayun, umuwi na ako. Nagkita kami ng mga anak ko at ni Jay. Natatawa pa ako sa kanya kasi nahihiya siya sa akin. May kapalagayan ng loob naming dalawa. Hanggang sa may nangyari sa amin ni Jay. Oh no!
Pinatira niya ako sa house niya kasi madalas na nasa trabaho naman siya para lang hindi ako mahanap ng asawa ko. One day, pakiramdam ko, buntis ako. Kasi gustong-gusto kong kumain ng mangga, cheese, uminom ng soft drinks. Pero ayaw namang maniwala ni Jay kasi 2 weeks pa lang simula nung may nangyari sa amin. Hanggang sa nag-PT ako. At yun nga, positive. Buntis ako. Oh no! Tuwang-tuwa siya. Sa sobrang tuwa niya to the point na lagi niyang hinahalikan yung tiyan ko. At kinakausap kahit hindi pa naman namin naririnig yung heartbeat nung bata. I've been alone. Tapos biglang nag-ring po yung phone ko, tumawag yung mama ko. Tinatanong kung nasan daw ako at sabi ko nasa bahay ng kaibigan ko. Sabi niya naman saan daw na bahay ng kaibigan ko kasi hinahanap daw ako ng asawa ko. Baka daw kasi umuwi na ako sa ibang lalaki. At mag-iingat daw ako kasi may dala daw siyang baril. Hindi po alam nila mama na umuwi ako kay Jay kasi laging pumupunta si Jay kina mama para tingnan po yung anak ko. Tapos nagdadala siya ng isda para ipaluto kay mama tapos humihingi siya ng kanin para daw baunin niya sa trabaho. Without knowing na sa akin niya pala ito pinapakain. Kahit 100 lang yung sahod niya doon sa pinagtatrabahuhan niya. Nagtitinda po sila ng isda tapos weekly pa po yung sahod. Kaya yun na lang yung ginagawa niya para lang makakain ako. Ramdam na ramdam ko po sa kanya yung saya, yung pag-aalaga, yung pagmamahal, na kahit mahirap po pero gumagawa po siya ng paraan. Tapos maghahanap na daw siya ng ibang trabaho para man lang makabili kami ng mga kailangan namin. Yung feeling naramdam mo na nag-e-effort siya para sumaya ka lang. Isang araw, excited siyang umuwi, 2 ang 5 kilong bigas at grocery. Pero nagtaka siya kung bakit naka-impake ako. Sabi ko naman, tumawag kasi si mama. Sabi niya, umuwi daw muna ako para ayusin yung paghihiwalay namin ni Junjun. Hindi ko sinabi kina mama na buntis ako dahil baka magalit siya. Tapos kitang-kita ko yung lungkot sa mga mukha ni Jay. Pwede bang magpakalayo-layo na lang tayo? Tanong niya. Baka kasi kapag umuwi ka sa inyo, hindi ka na makabalik sa akin. Sinagot ko siya na alam mo naman na may mga anak din ako. Ayokong lumayo ng walang paalam baka kasi dumating sa punto na hindi ko na sila makuha. Tapos sabi ni Jay, sige, basta bumalik ka agad pagkatapos ng settlement ninyo ha. Tumango na lamang ako at umalis. Pagkarating ko sa bahay, sinabihan ko yung asawa ko na hindi na ako uuwi. Dahil buntis ako at may boyfriend na ako. Sinabi ko yun kay Junjun. Pero ayaw niyang maniwala kasi never naman daw akong nagloko sa relasyon namin. Basta umuwi na lang daw ako hanggang sa sinetel na kami. Tinanong nila kung ano yung mga rason kung bakit kami maghihiwalay. Hindi ko sinabi na buntis ako kasi baka mapahiya ako sa lahat. Tapos nag-decide sila na bigyan kami ng 10 araw para obserbahan at magdesisyon kung maghihiwalay ba talaga kami o hindi. Pagkaraan po ng 5 araw, nabasa na po ni Junjun yung messenger ko na nangangamusta si Jay sa baby namin. Kumusta na ba raw ako? Kailan ba raw ako uuwi sa kanya? Sa pagkabasa niyang yon, Mama Kulin, galit na galit yung asawa ko. Buntis nga pala daw talaga ako. Kaya pala ayaw ko makipagtalik sa kanya. Tapos nagpatawag na naman siya ng settlement. At doon, binunyag niya na buntis ako sa ibang lalaki.
At ibinunyag niya na si Jay yung ama. At opo, kilala niya si Jay kasi minsan na din silang nagkasabay sa trabaho. Nag-decide po siya na pagmumultahin ako ng 50,000. Galit na galit yung mama at kapatid ko sa akin. Wala daw akong hiya. Nakapag-aral naman daw sana pero napakabobo ko daw. Bakit daw ako nagpabuntis kay Jay? Tarants daw yun. Oh no! Pati stepfather ko galit na galit. Ayaw nila akong tulungan na magbayad ng multa kasi kasalanan ko naman daw. Pati si mama, sinabihan din na wag akong tulungan. Iyak ako ng iyak. Kabobohan na naman to. Sino yung tutulong sa akin? Tinawagan ko si Jay, sabi niya, tumakas na lang daw kami at magpakalayo-layo yung hindi na kaming makikitang dalawa. Magbabagong buhay kami at bubuo ng pamilya. Sabi ko, hindi pwede. May mga anak ako dito. Sabi naman niya, balikan ko na lang daw pag nakaipon na kami. Pero nanindigan ako. Sabi ko, hindi pwede. Hindi ko pwedeng iwan yung pamilya ko dito, baka anong gawin nila mama at kapatid ko pag nalaman nilang nawala ako. Nadismaya si Jay, lumayo, tinatanong ko kung nasan siya pero ang lagi niyang sabi, nagpapalamig. Sabi ko naman, umuwi ka na. Tulungan mo naman ako na mabayaran yung 50,000 para matapos na to, para wala na tayong problema at pwede na tayong magsama. Minsan ko na lang po siyang nakokontak. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito yung nangyayari sa buhay ko. Parang mali lahat ng desisyon ko sa buhay. Pumunta ako sa bahay ng tito ko at doon na muna tumira kasi bawal akong umuwi sa bahay habang inaayos pa ang problema. Pero di rin ako pwedeng lumayo. Nakabayad kami ng 11,000 kasi yun lang po yung nalikom namin na pera. Hanggang sa galit na yung mama ko kasi hindi niya na alam kung saan pakukuha ng pera. Kaya nag-decide na lang ako na umuwi sa asawa ko. Hindi ko na siguro maasahan pa na umuwi si Jay. Nagsorry ako sa asawa ko, humingi ng pabor na kung pwede, tumira ako sa bahay namin para alagaan yung mga anak ko at hinayaan niya lang naman ako mamakulin. To the point na lagi po akong gutom, gusto kong kumain ng itlog. Humingi ako sa kanya ng pera pero sabi niya doon daw ako humingi sa tatay ng anak ko. Wala po siyang pakialam. Iyak po ako ng iyak pero di na ako nagreklamo kasi kasalanan ko din naman. Ganun lang po kami sa araw-araw na magkasama kami. Hindi niya ako kinakausap masyado, naghihintay lang ako kung ano yung niluluto niya. Tapos yun lang din daw yung kakainin ko. Minsan humihingi ako ng pera kay mama. Hanggang sa dumating na yung araw na manganganak na ako. Wala pa pong gamit yung magiging anak ko to the point na kahit 2 cm na, pumunta ako sa bahay ng pinsan ko para manghiram ng gamit ng baby. Buti na lang at may mga matalik akong kaibigan na tinutulungan ako financially para sa ultrasound ko at check-up. Yun na nga po, manganganak na ako at 5 cm na. Pero hindi pa rin po sumasakit yung tiyan ko. So nag-TikTok lang ako nang nag-TikTok sa labas ng ospital. At napansin ko na inumagahan na lang ay 5 cm pa rin. Tapos, biglang tumawag si Jay. Kinamusta ako, humingi siya ng sorry. Sabi niya babawi siya. Nakabili na daw siya ng gamit ni baby. Gusto niya raw makita. At gusto niya na siya daw yung magbabantay sa akin sa ospital. Oh no! Kay sarap pakinggan, Mama Kulin. Pero huli na ang lahat eh. Napaiyak na lang ako bigla kasi bigla ko naalala yung mga panahon na wala siya. At hirap na hirap ako. Mga panahon na hinahanap ko siya. Pero hindi ko siya mahanap. Sabi ko, pasensya na Jay. Pero huli na ang lahat. Nangako na ako kina mama na magbabago na ako at hindi na ako babalik sa iyong muli. Siguro,
Dapat na lang nating tanggapin na nanay at tatay na lang tayo ng mga anak natin. Umiiyak po siya at nag-request na pwede ba daw na ilagay ko yung phone sa tiyan ko. Sabi niya, "Anak, sorry kung pinabayaan ko kayo ng mama mo. Sorry kung huli na ang lahat. Sana dumating yung panahon na mapatawad niyo pa ako. Lumabas ka na, anak. Huwag mo nang pahirapan pa si mama mo. Mahal na mahal ko kayo." Pagkatapos kong mga anak Mama Colleen, gulong-gulo ako kung ano ang ipapa-apelyido ko sa anak ko. Tinawagan ko yung mama ng asawa ko, sabi niya ipadala ko daw yung apelyido nila. Sabi ko naman baka magalit yung anak niya. Tapos ang sagot niya lang ay hindi. Siya na ang bahalang magsabi. Tapos ayun, napaluha ako, hindi ako makapaniwala, talaga bang bumait na yung mother-in-law ko? After 1 hour, dumating yung asawa ko, pinirmahan yung birth certificate ng anak ko. Kinabukasan, sinundo niya kami, Mama Colleen. Hindi niya pa tinitingnan yung anak ko, tapos pagkarating namin sa bahay, panay iyak yung bata. At kinuha niya to at kinausap. Sa totoo lang, Mama Colleen, nakakatuwa silang panoorin. Di ko maintindihan yung nararamdaman ko noong mga oras na yon, at sa bawat araw na lumilipas, siya po yung laging nag-aalaga sa anak ko. Minsan siya pa po yung nagpapaligo, pinapainitan niya, binibihisan niya. Naitanong ko sa sarili ko na ito na ba talaga ang pagbabago? Ang anak ko kaya sa iba ang susi para maging masaya kaming muli? Mahal niya naman po yung anak ko, Mama Colleen, at ramdam na ramdam ko yung pagmamahal na binibigay niya na hindi niya madalas ipakita sa anak naming dalawa. Lumipas ang 1 taon. Bumalik na naman ang pagbabarkada niya. Inom dito, inom doon, ayaw makinig sa sinasabi ko. Madalas na nagpapasaway na siya sa akin. Pero kahit pasaway niya, mahal niya pa rin naman yung anak ko. Minsan, pinapalayas niya ako. Tapos puro masasamang salita na naman lagi yung sinasabi niya sa akin. Matang ina, ganun. Tapos bobo daw ako. Sa awa ng Diyos, hindi na naman niya po ako sinasaktan physically. Pero yung mga salitang binibitawan niya, Mama Colleen, sobrang sakit. Yung tungkol sa nabuntis ako ng iba, sinisigawan niya lang ako, sinasabihan lagi ng bobo, tanga, tapos madalas na kami nag-aaway sa harap ng mga anak namin. To the point na normal na lang po sa mga anak namin na nag-aaway kami. Tapos nagsasalita na din sila ng mga bad words. Lagi ding natitrigger yung anxiety ko. Madalas ako sumisigaw-sigaw na parang baliw. Umiiyak at hindi maintindihan yung sarili ko. Minsan po pati mga anak ko nasisigawan ko na din. Mama Colleen, ano po ba ang pwede kong gawin? Ayoko pong lumaki yung mga anak ko na nakikitang nag-aaway kami. Na nakakarinig ng mga bad words kasi madalas yun laging naririnig nila sa papa nila. Hihiwalayan ko na po ba yung asawa ko? O pipilitin kong maging buo ang pamilya ko? Kasi hindi ko pa naman kaya na mag-isa. Kasi wala naman akong pinagkakakitaan pa. Maraming salamat, Mama Colleen. At pasensya na po sa aking mala MMK na kwento. Muli, ako po si Joy, 26 years old. At ito po ang aking kwento dito sa Heart to Hearts with Mama Colleen. Once again, yan po ang kwento ni
Sino nga yun? Ni Joy. Joy, 26 years old, dito sa Heart to Heart. With Mama Colleen. Nababaliw. Nababaliw ako sa mga nangyayari sa buhay mo, bebe ko. Nababaliw ako na parang kahit ako ay magkaka-anxiety sa mga nangyayari, no? Oh no! Yung mga ka-winner po natin sa chatbox, nag-iiyakan na. Marami na po nakikisaw-saw sa text line. Kanya-kanya na pong opinyon, samot-sari. May galit sa asawa mo. May naaawa kay Jay. May nagagalit sa'yo. Oh no! Samot-saring opinyon. Pero bottom line nito, bebe ko, no? Lahat ng nangyayari sa'yo, it is you that we will blame. Oh no! Kaya nga sabi ko, no, sa kada desisyon na gagawin natin, pag-isipan nating mabuti. Hindi lang yung padalos-dalos tayo. Hindi yung nagpapadala tayo sa galit natin, sa bugso ng damdamin natin. Alam mo, naging templated eh. Naging templated mula sa umpisa yung mga nangyari. Naging paulit-ulit hanggang sa paulit-ulit ka ring napapaso, pero paulit-ulit ka ring hindi natututo. Oh no! It is very clear as I read your letter simula sa una. Simula nung magdesisyon kang mag-asawa kaysa ipagpatuloy yung pag-aaral mo. Simula sa desisyon mo na yon hanggang sa magpakasal ka, hanggang sa nag-asawa ka nga, hanggang sa nabuntis ka, hanggang sa hiniwalayan mo siya, hanggang sa binalikan mo siya, hanggang sa nagpabuntis ka ng iba. Oh no! It's been a cycle. It's been a repetitive wrong decisions. It's been wrong. Yun lang. Hindi ko na kaya sundutan. Alam mo kung bakit? Again, ito yung lagi kong sinasabi. Bago tayo gumawa ng desisyon, pag-isipan nating maigi. Kung hindi ba tayo mapapaso sa dulo? Kung hindi ba tayo mapapahamak? Lagi ko ring sinasabi that when making decisions, huwag tayo magdesisyon ng naayon sa galit natin at the moment. Kasi kapag nagdesisyon tayo according sa emotions natin that day, 80% chances ikaw ay magkakamali. Oh no! Kaya every time na galit ka, you pause. You think. Hindi yung galit ka, lalayas ka. Oh Hindi no! yung galit ka, ate, kahinamon nyo ko Oh no! Hindi dapat po ganun. So no, etong kwento ni Joy, may this be a reminder to everybody. Magdesisyon, mag-isip maigi. Galit, wag magdesisyon, mag-pause muna. Kasi baka mapunta ka sa kangkungan. Oh no! Baka mapunta ka sa maling desisyon na kamot ulo ka na lang na wala ka nang magagawa. Huwag lagi magpapadala sa bugso ng damdamin, huwag magpadalos-dalos dahil baka pagsisihan mo ito sa huli. Mama Kuli, wala pa namang nagsisi sa una, ano kaya yun? Wala naman talaga. Ang pagsisisi lagi naman talaga yang sa huli. Pero, kung alam mo yung pwedeng maging outcome nito, pwede mo tong maagapan. Kung titingnan mo palagi yung ano kaya kapag ginawa ko to, ito ba talaga ang solusyon sa problema ko? Kumbaga lagi mong isa sa alang-alang, kumbaga para kang nasa research, lagi mong iisipin ano yung magiging reaction nito kapag ito yung action na ginawa ko. Talaga kayang maganda ito kung kaya mong isulat? Alam mo, sometimes tamad tayo magsulat eh. Pero alam mo, it really works. Kung kaya mong isulat, ito gagawin kong desisyon. Pero ano kaya yung pwedeng mangyari? What would be the probable cause? Ano kaya yung kahantungan? Tapos pag ito ba yung kinahantungan, humantong sa letter A, kaya ko bang dalhin to? Humantong sa letter B, kaya ko ba tong dalhin? Oh no! Kung kaya nating isulat para hindi tayo magbukhang tanga, parang ano lang yan eh, parang presentation lang yan sa school. Kapag parang thesis, best example, thesis, bago ka mag-present sa panel, kailangan alam mo yung direksyon nito para hindi ka mapahiya sa dulo. Dapat alam mo kung pag tinanong ng panel sa'yo, paano pag ganito? Anong gagawin mo? Dapat meron kang isasagot. Ganun lang din po sa buhay. Life is like a thesis na kailangan nating pag-isipang maigi, pag-aralang maigi, para kung sakaling magkaloko-loko,
alam mo kung paano luusutan ito. Pero ang ginawa mo, gumawa ka ng proyektong bara-bara eh. Oh no! Sabi mo, galit ako eh, sige gawin ko na lang to. Galit ako, sige, bahala na lang. Diyan tayo magaling eh. Sa bahala na mannerism. Oh no! Yung bahala na bukas. Kung mangyari yan, di ganun talaga ang buhay. Na kung tutuusin, if we can practice na pwedeng mapigilan yung pwedeng mangyari in the future. Kung kaya nating i-practice na lagi tayo naghahanda, hindi yung magkakram tayo kapag ka nandyan na yung problema. Wala sana tayong problema. 'Di ba? Again, huwag lagi magpapadala sa bugso ng damdamin, huwag magpadalos-dalos kesyo galit ka, wala ka pa namang bala. Oo, nakakagalit kasi kahit ako yung nasa position mo, Dean's Lister ako, I am a very good student, pero hindi ko man lang nakitaan ng proud moment yung tatay ko, nakakapikon, di ba? Kahit sino mapipikon. Oh no! Pero alam nyo, yung ganyang mga senaryo, hindi dapat natin i-take yan negatively. Kung tutuusin, mas gamitin natin tong instrumento to prove those people na hindi naniniwala sa atin. Sometimes, ganun talaga, may mga tao na nantitrigger ng galit natin. Yun ang realidad ng buhay. May mga tao na along the way, bago maabot yung pangarap mo, may mamimikon sa'yo. Now, kung ang goal mo talaga, diretso lang, kahit sino pang humps, lubak, kahit ibang ano pang obstacle, curse yung madaanan mo, lalampasan mo yun, hindi ka magpapa-apekto. But what happened to you, Joy? Nagpa-apekto ka. Pinatunayan mo lang na tama sila. Na kung tutuusin nung time na yun, pwede mong patunayan na pamali ka. May naniniwala pa naman sa iyo eh. Yung nanay mo. Oh no! So sino yung binrake mo yung heart? Yung nanay mo na proud sa'yo, na naniniwala sa'yo noon. Naniniwala sa kakayahan mo. Pero dahil masyado ka nagpadala sa galit, wala. Oh Pati yung nanay mo nagalit sa'yo. Oh no! Ganon din sa pag-aasawa. Dahil lasenggot ka, dahil napipikon ka, sige mag-aasawa na lang ako. O di ba ikaw rin ang napaso? Ngayon, napaso ka na, nilayasan mo yung lalaki. Nalayasan mo na. Binalikan mo pa rin. Sinampal yung kapatid mo, binalikan mo pa rin. Na kung tutuusin, you have pagkakataon para lumaya. Given the fact na, mama ko din kasi may anak na involved nandun na tayo. Pero para turuan mo yung isang tao na maging matino, minsan kailangan mong patigimin sa kanya yung sarili niyang medisina eh. Kung gusto mo talagang turuan yung tao, hindi natin ito tolerate yan eh. Kumbaga manindigan tayo, hindi lang maninindigan para sa sarili mo, kundi sa magiging future mo at ng anak mo. Now, ito na yung resulta ng paulit-ulit mong pagpapatawad, paulit-ulit mong pagtotolerate. Marunong nang magmura yung mga anak mo. Oh no! You are raising another monster, copycat like him. Oh no! And you also allow this to happen. I am sorry, Joya. Again, this is the product. Ito ang produkto ng toleration na ginawa mo sa mister mo. Hindi natin pwedeng sisihin yung mga taong nasa paligid niya. Hindi natin laging pwedeng sisihin na mamas boy at papas boy siya eh. Tinotolerate siya ng mga gulang niya. Imagine niyo ayaw siyang pagtrabahuhin ng magulang niya. Kesyo ganito ganyan yung anak nila. Nandun na tayo. But again, still your decision. Pwede kang umalis. Pwede mong palayain yung sarili mo sa kanya. At sa pamamagitan ng paglaya mo sa sarili mo sa kanya, ito yung pwede maging wake-up call para manindigan na siya, tumayo sa sariling paa at wag palaging yung magulang niya yung nasusunod. Oh no! Yung mga sinabi mo sa akin factors, yung nanay niya, pakialamera, yung tatay niya, nagagalit sa'yo, imbis na problema yung mag-asawa yun eh. Again, you still tolerate it. May pagkakataong kang tumakas, pero hindi ka tumakas. May pagkakataong kang turuan siya ng tama, pero hindi mo pinangatawanan. So, yun lang yung sa akin. Wala kang paninindigan sa desisyon na ginagawa mo. Oo, nagde-desisyon ka, you chose to love again, you chose to give up on him. Pero at the end of the day, binalikan mo pa rin siya, di ba? Oh no! At the end of the day, hindi ka pa rin nanindigan, di ba? I know it's too complicated.
Mas lalo pang naging komplikado nung nagpabuntis ka sa iba. But again, kung paulit-ulit na lang, tingin mo, dapat pa bang balikan? Hindi ba pwedeng this time, manindigan ka? Baka sakaling magising na talaga siya na may mali talaga sa ginagawa niya? Yung mga anak mo nagiging monster na paunti-unti. So kailan mo pa itatakas yung anak mo sa ganyang mundo? Nagkaka-anxiety ka na, sumisigaw ka mag-isa, nakakatakot. Baka isang araw magising ka na lang, sinasaksak mo na yung anak mo. Oh no! So I want to ask you, ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Ano ba talaga yung gusto mong buhay na tahakin? Marami ka ng desisyon na ginawa na ikaw lang din ang paulit-ulit na pumapaso sa sarili mo, kagagawan mo. 'Di ba? Problema, magaling kang lumaban. Oo. Magaling ka lang lumaban pero mahilig ka ring bumawi. Oh no! 'Di ba? Wala kang will na pangatawanan yung desisyon mo. Yun ang kulang sa'yo. Si laban-laban ka, nandun na tayo, pero si bawi-bawi ka rin. Oh no! Siguro as you matured, I hope you realized, pag-isipan mo ng maigi, ikaw ang sumagot ng tanong ko, ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Ano ba talaga ang direksyon na gusto mong tahakin? Kung pwede po kayo mag-counseling ng asawa mo, magpa-assist kayo sa MSWD, DSWD, kung open siya sa ganun, baka may kulang, baka kailangan nyo lang mag-usap, baka meron kayong hindi na pagkakaintindihan, pag-usapan ninyo. Baka hindi pa naman huli ang lahat. Pero kung talagang walang pag-asa sa ngayon, umuwi ka muna sa bahay nyo, kasama ng nanay mo at yung mga anak mo, para maibalik yung anak mo sa matinong mundo. Kasi baka magulat ka na lang, hindi na lang anak mo, hindi na lang yung asawa mo yung nagmumura sa'yo, pati na rin yung mga bata. Oh no! Kasi nakikita nila yung kawalang respeto, walang respeto yung asawa mo sa'yo. So kung kaya mo pang ilayo at iparealize sa asawa mo na may mali talaga, this time manindigan ka. Lalo na yung mga bata na ang naapektuhan, yung mga bata na ang lumalaki sa layaw na hindi maganda. Oh no! Okay? Yun lang. Hindi ako magdedesisyon para sa'yo, hihiwalayan ko na ba yung asawa ko o pipilitin ko maging buo yung pamilya ko. Siguro babalikan na lang kita ng tanong, again, ano ang gusto mong mangyari? Ano ang direksyon na gusto mong tahakin? Then magsimula ka mula doon. Basta ako, ang gusto ko, mabuhay yung mga anak mo na may respeto pa rin sa'yo. Alright? Samahan mo ng dasal. Mag-isip-isip ka maigi. Huwag basta-basta magdesisyon dahil baka mapasok ka na naman muli. Ka-winner, ito po ang kwento ni Joy, 26 years old, dito sa Heart to Hearts with Mama Colleen. Kung meron kang sausaw, speak from your heart. Ikaw naman na makisawsaw, kausapin mo si Joy, 0977-7000-915 or mag-comment sa post ni Mama Colleen sa Facebook. Hanapin mo DJ Mama Colleen. 91